Hello mga kabungsnis, welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary, hatid ang mukha ng balita. Manila update po tayo. And ito po yung sitwasyon dito sa may Dagupan. Then liliko tayo pa recto. Grabe yung traffic po talaga dito sa may parekto or dito sa Dagupan. Imagine mo, motor ka na pero sobrang traffic pa rin. Hindi makausad. Pero para sa akin, ang daming nakapark ng mga motor, tricycle, kaliwat kanan. Kaya sana sa pagbabalik ng ating buting Yorme at ng ating mga kapulisan na sina PCMS Gerardo Tubera, maayos din po ito dahil dati ng mga panahon nila sobrang ayos tsaka linis po netong sa kahabaan ng Dagupan po. I mean, it's dito sa may Dragon 8, dito sa may Dagupan. Walang mga nagpa-park dito sa side ng Dragon 8. Tapos, dito sa lilikuan nga natin, dito pa rin tayo sa may Dragon 8. Ayan, kita nyo noon, dami nung nakapark na mga, ano ba tawag dito? Ayun, tricycle tsaka mga motor. Dito naman sa lilikuan natin, mga kabungis sa side pa rin ng Dragon 8. Oops. Ang dami na nga rin po mga vendor. Hindi ko lang alam kung itong mga vendor po dito, kung taga Maynila po. Pero sa pagkaano ko, rinig ko, hindi daw po mga taga Maynila, yung mga nandito po na vendor sa side ng Dragon 8. Correct me if I'm wrong lang po, mga kabungis. Pero grabe talaga yung traffic talaga dito. Yung iba nga po, nagka-cutting trip na. Yun ang pinaka-ayaw na ayaw ni Yorme. Mag-cutting trip yung mga jeep. Dati ng panahon ni Mayor Isko Moreno and sa tulong din ni PCMS Gerardo Tubera, may mga nagtatangka pong bumalik dito sa Divisoria ng mga panahon ni Yorme. Then, bantay sarado po yan ng ating mga kapulisan na sila Sir Jerry. Yung mga sniper, naku po, hindi yan nakakabalik dahil bantay sarado nga po. At kilala na rin po nila PCMS, nabubulol pa, PCMS Gerardo Tubera, yung mga sniper po at yung mga vendor po talaga dito sa may recto, Divisoria. Pero ngayon, ang laki na po talaga ng pinagkaiba ng panahon ni Yorme. Ito pong lilikuan natin, malinis na malinis po yan. Walang mga vendor, walang mga tricycle, or kaya mga nakapark, then mga kulik-kulik or motor dito sa may side ng Dragon 8. Dahil lagi po yung kiniklearing din po nila Sir Jerry. Kasi meron silang CCTV sa outpost po nila. Nakikita po nila kapag may mga nagpa-park or nagpapasakay po sa pwesto na yun, kiniklearing na rin po agad-agad. Hindi talaga pinapabayaan niya nila Sir Jerry. Pero ngayon, ewan ko lang talaga bakit ang dami-dami na nga rin po mga vendor po dyan sa gilid na yan ng Dragon 8. No offense naman po sa ating mga vendor, pero ang lagi naman pong sinasabi ni Yorme, pwede ka pong magtinda basta nasa ayos lang po. Kasi ito pong side na to, ayan yung mga vendor po dito sa may Dragon 8, nasa gitna na nga rin po na nasa may kalsada. I mean na rin po yung iba sa mga dadaanan natin. Iniisip lang rin po ni Yorme, ng ating mga kapulisan ng mga panahon ni Yorme, yung safety din po ng mga vendor. Dahil po nakikita nyo naman puro mga sasakyan yung mga dumadaan. Paano kung mga mawalan ng preno yung sasakyan? Naku po, disgrasya ang abot din po ng ating mga vendor din po. Yan din po ang kahalagahan ng disiplina at maayos na pamamalakad. Grabe traffic oh. Tsaka sobrang dami na nga rin po mga sasakyan. May mga e-trike, tok-tok, iba't ibang mga klase ng sasakyan. Kaya talagang sobrang traffic na nga rin po. Mapapakanta ka na lang ng buhol-buhol at traffic, kinat ka pa jeep. At
tagal, grabe, tagal makausap. Can't wait sa pagbabalik ni Yorme. June 30, 12 o'clock. Ayan, uupo na ang ating butihing Yorme, Mayor Isko Moreno. Then, sa mga nagsasabi nga po na tulungan ni Yorme, etong lugar na to, yung mga nagnanakaw nga rin po, kasi may mga natatanggap tayong mga messages. Sa ngayon po, pasensya na po, wala po pa pong magagawa ang ating butihing Yorme. Dahil hindi pa po siya ang nakaupo. Pero pag nakaupo na si Yorme, sigurado po ako magiging maayos na naman po ang Maynila, tsaka yung kapanatagan ng mga batang Maynila, laging una po yan kay Yorme. Alam niyo naman si Yorme, yung gobyerno niyan, gobyernong walang tulog, 24 hours gising, kape-kape lang. Ito yan sa gilid, may mga vendor na nga rin po, dati wala din yun. Then, habang magkukwento lang rin ako, ito mga railings po na yan, nung panahon ni PCMS Gerardo Tobera, nung dito pa siya, sobrang alaga talaga tong Divisoria. Ay, ang railings na yan, lagi po yung pinipinturahan. Pag natatanggal na po, or nababakbak na yung pinipinturahan po agad-agad yan. Then, bawal tumawid yung mga tao. Yung panahon na yun, disiplinado rin yung tao eh. Hindi sila pwedeng tumawid basta-basta, or kaya kung kasya ka, nakakadaan ka doon sa railing, pagkakasya yung sarili mo, or kaya tatalon ka, naku, wala yan ng panahon ni Sir Jerry. Pero ngayon, ang dami talagang pasaway, tumatalon na lang sa railings, o kaya pagkasya sila, talagang dinadaan nila talaga yung sarili nila sa dyan. Ilang araw na lang mga kabungisnis, can't wait na maupo na si Yorme. Can't wait sa mga magaganda niyang gagawin dito sa Maynila. Itutuloy niya na lang po yung mga nasimulan niya. Pero yung nasimulan niya parang nagbago eh. Yung mga nasimulan niya magaganda, tulad dito sa may Recto, nag-iba. Parang magbaback to zero si Yorme. Lalo na kahapon nag-vlog tayo sa may Quiapo. No, naman sa ating mga vendor pero may iba, makikita mo talaga yung kinaibahan ng panahon ni Yorme. Kasi nung panahon ni Yorme, kiniklearing pa yan sa may Carriedo, kiniklearing yan para maluwag nga rin po. Pero ngayon po, sobrang dami po ng ating mga vendor na nasa gitna na po talaga nagtitinda. Hindi ko alam kung anong usapin po doon. No idea ako kung bakit ang mga vendor po sa may Carriedo na nasa gitna na nga rin po. Panoorin niyo yung upload natin na yun para mas maintindihan niyo po yung at makita niyo rin po yung sitwasyon sa may Carriedo, Quiapo, Manila. No offense again, pero sana kumilos naman po yung gobyerno dito dahil tapos na po naman ang eleksyon. Yung mabalik lang rin po dati yung mga nasimulan din po ni Yorme. And nung panahon na yun, si Mayora Hani Lacuna, vice po, nakita niya naman po kung gaano kalinis din po. Silang dalawa nagpatupad ng kalinisan sa Maynila. Pero sa ngayon, eto nakikita nga natin na sobrang traffic, especially dagdag ko lang, ulitin ko lang sa may Carriedo. Mapapatanong ka bakit kaya ang daming mga vendor po sa gitna. Then wala na rin sa line. Kasi dati kapag nagki-clearing tayo, yung mga vendor po, meron po silang linya kung hanggang saan po sila. Para yung mga mamimili o mga dadaan, maluwag po silang nakakadaan. Pero nung dumaan tayo sa Carriedo kahapon, walang line talaga rin po eh. And ayan, proceed tayo mga kabungisnis. Diretsoin natin itong Recto. At dagdag ko lang rin mga kabungisnis, etong dito po ng mga panahon ni PCMS Gerardo Tobera kasama si Sir Limuel Sales, si Sir Tolentino, yung mga vendor po dito, yung mga kaliskis na kanilang isda nasa plastic po mismo nila inilalagay. Talagang maayos na maayos po talaga yung pamamalakad nila ng mga panahon na yun. Ewan ko lang ngayon kasi sa mga nakikita ko po sa social media,
Grabe yung mga basura nga rin po pagkatapos ng magtinda ng ating mga vendor. Talagang sobrang dami. Kasi dati yung mga vendor po, talagang tinataas sila mismo ang nagtatapon dun sa truck. Pero maybe meron tayong nakikita sa mga social media na yung mga talaga nakalagay lang sa kalsada, nililinis din ng ating mga DPS or sweepers. Pero dati mga vendor po mismo ang nagtatapon sa truck ang kanilang mga basura. Then nung nakaraan, nag-interview nga rin po tayo sa mga vendors din po dito sa may Divisoria, especially sa Ilaya. Doon tayo nag-interview. Sinasabi rin po nila na noong mga panahon ni PCMS Gerardo Tubera, Dagupan Outpost po, kung maaalala nyo, meron silang sariling sabon. Then meron din silang yung katambay, mga panglinis, para sila rin po mismo naglilinis sa pwesto nila. Ganun yung instruction po sa kanila. Grabe, no? Ang laki ng pinagbago talaga. Pasensya na kung paulit-ulit kong sinasabi. Sobrang laki ng pinagbago ng pamahalaan noong panahon ni Yorme at ngayon po. Kaya sana bago umalis si Mayora, mabalik niya rin po yung mga naumpisahan nila ni Yorme. Para sa akin na, kung nakikinig si Mayora, feeling mas magandang iwan ni Mayora etong Maynila na malinis, maayos, kesa iwanan niya na madumi, magulo. At least maganda yung tingin sa kanya ng mga batang Maynila na kahit na papalit na si Mayor Isko Moreno bilang mayor ng Maynila, at least bago umalis si Mayora, naiayos niya etong mga lugar sa Maynila or etong Maynila para makita rin ng mga tao talagang may malasakit si Mayora Hani Lacuna sa mga batang Maynila.